Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat saan sulok man po kayo naroroon ng mundo. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po sa Divine, mula po sa Holy Spirit, kay God, elementals, universe, ancestors, angels, archangels, yan. So, pero ngayon po, ang kukunin po natin ngayon, since kanina po is nag-love reading po ako, ngayon po is mag-spiritual po tayo. Kailangan ko pong bumawi kasi kahapon is wala rin po akong reading. I mean, kayo ng umaga po dapat yun eh. So, ngayon po is mag-spiritual tayo and love reading. Spiritual, love reading muna din, spiritual po tayo ngayon. Okay? So, kasi kailangan ko po tong kailangan ko po itong gawin kasi po meron pong mga visions po na pumasok po sa akin kahapon and kanina po. So, kung ano man po yung mga visions na yon or kung ano man po yung mga messages na yon na gusto pong iparating sa inyo, sa atin, no, is ito po yung gagamitin ko mga cards. So, this is, i-recall ko po, pero more on, still abundance pa rin po yung talagang magiging parang major topic, no, about finances nyo pa rin po talaga, na talagang ito po is talaga pong problema po dito sa atin sa buhay natin sa araw-araw, no, especially po talaga yung mga kapos, yung mga bumagsak po ang negosyo, yung mga pilit po inaangat po ang negosyo na kahit anong buhat or anong pagsisikap is bakit ganon hindi umaangat, bakit hindi nagkakaroon ng progress, no, or hindi nagkakaroon ng katuparan yung mga gusto nyo po, no. Syempre po lahat naman po yan, bakit po tayo nagkakaroon ng goal or bakit kailangan natin magkaroon ng growth sa finances natin or sa business natin, sa careers, is dahil may pinaglalaanan po tayo. Meron tayong mga talagang everyday necessity, but talagang andito naman po si God na hindi naman po tayo talaga papabayaan and talaga pong ibibigay at ibibigay niya yung best niya para po ma-provide niya yung everyday needs po natin. Hindi man po ganun kabongga, but hindi po kayo mamumroblema. Hindi niyo po kailangang umutang, hindi niyo po kailangang mamburaot, hindi niyo po kailangang, alam niyo yon, yung tipong mamerwisyo ng ibang tao, kasi ibibigay po sa inyo ni God kung ano po yung nararapat para sa inyo. Okay? Wait lang po at pause ko lang po sandali. Okay, so let us pray. So gagamit lang po tayo dito ng 3 cards. Puro oracle halos. Okay? Panginoong Hesukristo Ama, Panginoong Diyos Ama sa Langit, Mahal ang Birheng Maria, Mahal ang Santo Niño, kami po'y muli inyong samahan ngayong oras na ito para po makapaghatid po ng mensahe sa lahat, para po sa aking mga subscribers, followers, viewers, at sa mga silent viewers na rin po. Naway ako po ay bigyan po ninyo ng tamang mga mensahe na binigay niyo po sa akin kanina, na may address ko po sa kanila sa pamamagitan po ng mga barahang ito, yung mga visions po na ibinigay nyo sa akin, which is yung mga messages nyo po na nais nyo pong ibigay ko po sa aking mga tagapanood. Naway samahan nyo po kami ngayong oras na ito at bigyan nyo po kami lagi ng kaligtasan, ilayo sa namang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong pong klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kalakasan ng pangangatawan at magandang kalusugan po sa araw-araw. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. So ito is, gusto ko po pwede nga lang po i-continue ko kanina. Yung continuation lang ba doon kanina. Hindi ko na sana ikakat, no? Pero baka po mainip kayo lalo pagka dinire-diretso ko po yung reading, no? Okay. Okay, so let's banat. Okay, kuha muna nga tayo muna kaya ng messages muna from Holy Spirit, from the universe, no? Kasi more on talagang universe naman po talaga yung mga nakikita ko, kasi there's a lots of stars, no? Kung merong green, ngayon merong bluish, no, na ang daming kumikinang, yung mga ganyan. So yun yung titingnan natin. Maybe nandun ka na talaga sa spotlight ngayon, ano, for some of you. Okay, hindi naman lahat, pero andun na po kayo sa parang unti-unti nare-recognize na kayo, unti-unti nakikilala na kayo sa mga gifts, no, na meron po kayo na binigay ni God, mga talents, ganyan. Okay, so tingnan po natin kung ano po yan. So ito po is just ano lang po ha, short message, kasi this is a tarot vision, this is from my vision. Okay,
So now, the first card is prioritize self-healing right now. Okay, so kailangan nyo daw po i-prioritize yung self-healing sa ngayon. No? Tinagalog ko lang. Okay, so paano nyo po ba na isasagawa? Ako po, honestly, paano po ako nagkakaroon ng self-healing? Sa meditation po talaga. Ihihiga ko lang po talaga. Yung lambot ng katawan ko, yung pagod ng katawan ko, soul as well, no, is kailangan ko lang po ihigayan. Pag ako po pinasok na po ng mga visions or mga mensahe from them, no, from Holy Spirit, from universe, no, from ancestors, makita ko lang po sila, ay na-recharge na po ako nun. Yun po yung pinaka self-healing ko. And ang self-healing po natin, hindi pa rin kasi andun yung spirit talaga is talagang hinihealed po tayo. Mga healers po is ganun. Sila po ang nag-heal ng mga souls natin na bugbog po sa pakikipagkumbate, bugbog po sa panggagamot, mga ganyan. Sila po talaga, mga ascended masters, si God, mga angels, mga ganyan, and elementals. Okay, so put your needs above others for once. It's time to focus on you. Self-healing takes time and a lot of self-love. Remember, open wounds don't heal into tears overnight. Take time you need to, in order to feel happier and healthier within yourself. There's no rush. Wow. Okay, so now, parang ang pumapasok po dito is, kung kanina, ang sinabi ko is prioritize self-healing right now is about spiritual, like mga panggagamot, mga ganyan mo, napapagod ka, kailangan mong meditate. So binasa ko siya from put your needs above others for once. It's time to focus on you. Self-healing takes time. So parang andito yung self-healing ka na andito ka sa pagkabigo, or tipong andito yung talagang it takes time. It takes years, no? Hindi naman decades. Years lang naman, 4, 5 years, ganyan, for healing, no? For the healing process sa pagkabigo, sa pagtataksil ng inyong mga jowa, ng mga inyong person. It takes 4 to 5 years. 3, 4, 5 years. Pero, yung 3, 4, 5 years na yan is still may lamat. Okay? So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is talagang pagka-open wounds. Hindi siya mag-heal unless gagamutin mo. Parang ikaw din, mag-self-healing ka. Paano ba magagamot ang sarili mo? Paano mo ba makakalimutan yung mga ganitong bagay? Huwag ka nang gumawa ng mga isa pang bagay na alam mo nang mali, na nagawa sa'yo, tapos gagawa ka pa rin ng isang move na isang mali. Hindi ka makakausad. Parang kinulong mo lang din ang sarili mo sa ganun. Akala mo, porque nakapaghiganti ka, masaya ka na. No. Kasi for sure, andun pa rin yung guilt, andun yung anger, yung hatreds, no, nandiyan pa rin. So, better na ang gawin mo dito is, alam mo yon, i-divert mo yung galit, pasakit, kabiguan sa magandang gawain. Yung pakinabang, yung maraming magbe-benefit, no? I-surrender mo kay God yan. Si God, pagka once i-surrender mo kay God lahat ng mga sakit, no, na dugo, no, sugat na meron ka dito, is andito yung siya rin mismo ang mag-heal. So, bibigyan ka niya ng mga step by step na ways para ma-heal ka dyan sa mga nakaraan mo. Okay? So, 3 cards lang naman po ang kukunin natin dito. So, this is just a very short hoping, no? Short message. Wow. Okay, so 3 cards na yung bumaba. So, live your life to its fullest potential. Let go of the need of approval from others. Oo. Kasi, still, ikaw pa rin talaga ang magdi-decide sa sarili mo. Oo, andun yung manghihingi ka ng mga opinions, hingi ka ng mga advices, blah, 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 sa kanila. Pero, andito yung, ikaw pa rin masusunod. Decision mo pa rin na masusunod. Okay? Kaya nga, mas maganda po rin pa talaga, andun yung make sure na ang hihingan nyo po ng tulong, hihingan nyo po ng mga advices, isang talaga naiintindihan din po kayo. Hindi po yung, anong tawag doon, mag-iba po kayo ng pananaw sa buhay. Magtatalo lang po kasi kayo nun eh. Kung alam mong hindi siya naniniwala sa'yo, then hindi siya yung tao para bugahan mo ng mga problema mo sa buhay. Spiritual, physical, mental, emotional, financial, hindi. So, maghanap ka ng tipong tao na alam mong maiintindihan ka, makikinig sa'yo. Yung mga ganon. Kasi kung halimbawang, kahit sabihin mo nga,
husband mo pa yan, wife mo pa yan, pero kung hindi ka naman tinatanggap at magsasalita ka ng mga kababalaghan for her, for him, pero sa'yo is, syempre, tinitreasure mo yan. Iba ang dating sa'yo. Magical, enchanting, no? Amazing, miraculous. Wag na lang. No? Kasi hindi rin kayo magkakaintindihan. Magkakaroon lang kayo ng mga fights. Pagtatanggol mo to, siya naman, paglalaban niya rin yung paniniwala niya. So, wag na lang. So, better na maghanap ka siguro ng well-trusted friend na pwede mong sabihan ito para, alam mo yon, makaluwag-luwag ka sa dibdib mo, lumuwag-luwag yung dibdib mo sa mga kinikim-kim mo. Hindi po talaga kasi maganda yung kinikim-kim yung galit. Okay? Mas maganda po talaga yung voice out mo to. Voice out mo, kausapin mo, pumunta ka sa altar, kausapin mo sila, tumingala ka sa langit, kausapin mo ang langit or ang buwan, mga ganyan, i-open mo sa kanya. Yun, that is also a self-healing. No? Self-healing na rin po yun. Okay, so live up to your own expectations and nobody else. No more selling yourself short. Keep moving forward. You've got this. Yes, keep moving. No? Huwag mo sayangin. Huwag mo sayangin yung oras, huwag mo sayangin yung pagkakataon na binigay sa iyo ni God. Kasi hindi lahat ng meron ka, meron ng iba. No? May mga ganun. Okay, so for the third card is, if people are gossiping about you or spreading rumors, don't fall for it. No one is worth lowering your vibration for. Let it move through you. See it for what it is, which is a reflection of their pain rather than the results of your actions. Ganun naman yun talaga eh. Alam niyo yung tipo kung ano yung mga pinagbububugan nila, ano man yung mga gossips na yan, mga rumors na yan, mga kemik, chismis na mga marites na yan. Mga wala na pong bait sa sarili yan. Pilit po kayong sinisiraan. Minsan nga po yung kinukwento nila, buhay na nila eh. Pero nagme-mention lang sila ng name ninyo. Sinisiraan po nila kayo, pero ang totoo, sarili po nila yung sinisira nila. Kasi ugali po nila madalas ang kinukwento nila doon sa mga nakakausap nila. Yun nga lang, minimension nila is yung name po ninyo. Like si Cleopatra is ganito yan. Malaki bunganga niyan, pero malaki din naman bunganga niya. Yung parang kailangan kasi po dito is manalamin ka muna bago ka magpintas ng iba, bago magchismis yung iba. Tingnan mo muna yung sarili mo sa salamin. Make sure na walang lamat, hindi malabo, linisin mo. Manalamin ka. Tingnan mo ang sarili mo. Kung karapat dapat ba na laitin mo itong kapitbahay mo, itong kaibigan mo, bago mo laitin ang mga kaibigan mo, tingnan mo muna yung sarili mo. No? Ganun lang naman yun. Okay? So, let's see. Dito na tayo sa ating major message. Naku, may mga parating po akong mga cards. Ako, harinawa mas maano pa natin. Siyempre, magbabawas ulit po tayo ng cards. Okay, so malapit na po ang anniversary ng inyong pong lingkod. For healing naman po yan. As a healer, as a spiritual healer, as a divine healer, malapit na po. No, that's for the month of August. No, so dyan po tayo bininyagan. Dyan po ako bininyagan for the month of August. So, syempre, meron na naman po akong pasabog. No? So, either magbibigay po ako ng tarot again and amulets. Okay? So, mamimigay po ako ng amulets. And again, maybe pati 10 elements na bracelet, magbibigay po ako. Okay, so let's see kung ano po itong oil lang po ako. Okay, so ano po ba ang bibigay sa ating message nito? Okay, so let's see kung ano. Nawa, magbigay siya sa akin ng magandang mensahe patungkol dun sa ating vision. Okay, vision. Ang daming bumaba. Okay. Wow, mapopromote ka. Wow, congrats. So, malamang, no, kung ito man is a company or what, no, sa career mo, is magkakaroon ka ng promotion. Mapopromote ka. Or magkakaroon ka ng growth, no, sa spiritual. Kung ito naman is patungkol sa spiritual, na tipong,
nasa middle rank ka or nasa bababa ka pang rank, then napopromote ka one step, no? So congratulations, expect this, ha? Expect this, especially sabi nila is month of August is ghost month, pero tingin ko this month of darating na August is magiging bongga sa'yo or magiging maganda ang kapalaran mo this month of August. Kumbaga yung iba is nagsasuffer pero ikaw is bonggang-bongga ang life mo. Okay, so we have this card. Bait-baita ng peg. Okay, so ito naman bait-baita ng peg is madalas naman to talagang nakakasalamuha po natin to. Kahit hindi ikaw, ako nakakasalamuha din ako ng ganito. Na tipong pa-inosente, na tipong laging siyang mabuti, pero ang totoo, ang dami niyang ginagawang hindi maganda. Ang dami niyang ginagawang mga against the law of God. Mga ganon. Madami. Maraming ganyan. Naakala mo ang ganda ng pakikiusap sa'yo, pero behind your back, andun yung dami nilang sinasabi rin na hindi magaganda against you. No? So, yung mga ganito naman tao, especially ito mapopromote ka or magkakaroon ka ng promotion, no? Especially, yan, katulad niya sa mga mundo ng spiritual, like mga healers, may mga naiinggit din po sa kapwa healers na hindi na lang po maging proud or maging masaya kasi the more po na nagiging mas marami ang healers, mas malakas po ang chances talaga, no, na mabit po natin yung mga demons, satans, no, mga mapanlilin lang na tao dito sa mundo, no. Kailangan po natin maging ready. Naniniwala po kayo sa the big one na mangyayari po? Kung hindi man po yan agad-agad mararamdaman natin yung the big one na yan, pero yung virus po na darating, alam nyo po bang meron? Year 2025 is magkakaroon po niyan. Kailangan po maging prepared tayo dyan. Kaya po kailangan is andito po yung mas tindihan po natin yung pananalig po sa Panginoon Diyos Ama. Kasi kung pagpapatuloy po natin itong bait-baitan ng peg, yung pagiging victim kuno, no, na alam mo yon na parang andun din yung parang banal-banalan, banal na aso nga daw na tinatawag. Banal na aso, santong kabayo. Yung mga ganyan. Ano po yan, parang kailangan po nating ibahin na po, no? Parang magpakatotoo na po tayo. Kasi talaga pong may mga parating po, no, na matitinding sakuna, sakit, no, etong year 2025. So ang kailangan po natin talaga is magbalik loob sa Panginoon Diyos Ama para po kapit-bisig din po tayo. Hindi lang po sa amin na mga healers, kahit po sa inyo na magkapit-bisig po tayo na manalangin na huwag po matuloy kasi tayo po mapeperwisyo. Hindi po lang tayo Paano po yung mga bata? Paano po yung ipapanganak pa lang? Paano po yung nasa sinapupunan pa lang? Paano po yung mga senior citizen na? Paano po yung mga nasa ospital? Paano po yung, alam niyo po yun, yung mga nagpapagamot na gustong mapahaba pa yung buhay. So, kailangan po natin tong kailangan po magkapit-bisig po tayo. Manalangin po tayo lagi na iligtas po tayo sa mga ganitong klaseng karamdaman, sakit, ganyan. And lagi po tayong humingi ng kapatawaran. Yun po pinaka-the best. And sa small thing na nare-receive po natin, still, maging masaya po tayo kasi that's a blessing from God. Ibig sabihin po nun, alam niyo po yun, na-acknowledge po tayo. Napapansin niya po tayo. Kasi nararamdaman po natin yung mga blessings. Yun lang naman po ang importante doon. No? Okay? So, be aware na lang po dyan. And let God yun na lang po yung mga tao na lumalapit sa inyo na nagbabait-baitan ng peg. Okay? So, mahal ka niya, pero mahal din niya yung isa. My goodness, may ganito na naman tayong eksena. Ay, naku. Actually, yan yung mga ayokong mga ganyang tema na namamangka sa dalawang ilog itong person mo. Na tipong, mahal ka na pero mahal niya yung isa. Ikaw kaya papayagan ka na collective na mahal mo rin siya pero magmamahal ka pa rin ng isa? Syempre hindi. No? So, still sa mga gantong cases, and may marami naman din po akong hinahawakan ng mga ganito na binabaklas ko naman po. And I'm very thankful na naging maayos naman po ang mga relasyon nila. Nagbalikan na po sa mga asa-asawa. Pero hindi po ako, bakit kailangan po mapunta sa ganun? No? Actually, may mga kakilala, ayoko na lang po magkwento. Okay, so, pero mali po, no? Mali po yung mamamangka po tayo sa dalawang ilog, no? Ano po kasi yan matindi po din po pagkakasala yan. Kasalanan po talaga yan. Yung, po tayo, ang tawag dun, nakikiapin.
no? Ganun. So, ang kailangan po dito talaga, isa lang po. Isa lang naman po puso natin eh. Yung isa po, puson, no? Kung yung isa, yung puso mo nasa legal wife, yung puson mo nando sa kabit. So, ang pagganahin mo lang dito puso, wag puson. Okay? Wag yung sa baba. Ito lang. Okay? Para hindi po tayo magkasala. Okay, so what's next? We have the lamang lupa. Wow. Okay, so these are para naman po sa mga healers dyan. For some of you, isang dito po yung talagang meron ding mga mangilan-ngilan na laman lupa na naninirahan sa bahay mo and nandiyan sa paligid mo. No, kung minsan may makikita ka or mararamdaman ka, dumadaan na maliliit. Maliliit talaga as in. Para mga, ano ba? Parang mas, parang ganito. Parang ganito lang kaliit. Mas maliit pa nga dito minsan eh. No? Minsan nakakakita ka ng ganito. Na, pero ano lang, parang snapshot lang, no? Mga ganon. So, yung mga ganyan is, isa rin yan sa mga aliw na aliw sa'yo. Tuwang-tuwa sa'yo. No? So, andito yung nagbibigay din sila sa'yo. Ang dating nito sa'yo, itong mga laman lupang to is bigyan ka ng, yung bang pasayahin ka, pahagalpakin ka, yung ikaw yung tipong bibigyan niya ng, talagang ikaw. Yung parang ilabas mo yung totoong ikaw. Sila ang gumagawa niyan. Yung mga laman lupa na nandyan sa'yo. Hindi naman po sila masasama eh. Hindi po sila masasama. Actually, yung mga nakatira sa inyo na naman lupa dyan, may kanya-kanya na po silang pwesto para hindi po sila nadadanggil. Para hindi po sila nababati. Hindi po sila nasasaktan. Nandyan na po sila. No? So, yun lang. Ang may advice ko lang po sa inyo dyan talagang pakainin nyo rin po sila. Maglagay po kayo ng mga prutas. Kung meron po kayo sa dining area nyo, maglagay ka ng mga prutas doon. Tinapay, candies, ganyan. Sa altar, maglagay-lagay ka rin ng mga candies, ganyan. Water, no? Yan. So, gustong-gusto nila yan. Okay? So, for the last card, tcharam! Yayaman ka! Claim this! Naku, dami na naman matutuwa nito ng aking mga subscribers. Yayaman ka talaga. Okay, dahil na rin dyan sa mga lamang lupa na yan. Tutulungan ka rin yung mga yan. Isa rin yan sa mga naghahanap or nagbibigay ng ways, no? Guides, no, sa'yo para yumaman ka. And, one thing for sure, no, this year 2024 po talaga is your year to be wealthy, no? Na pasukin talaga yung pagiging wealthy, no? Kasi lahat ng mga victory nasa iyo, abundance, prosperity nasa iyo, no? Kasi ito yung ito yung year na na-recognize ka at mare-recognize ka. No? Unti-unting parang pangkalawakan or pangkalahatan na yung pangalan mo or magiging unti-unti is andito yung makikilala ka. Kung halimbawa dyan lang sa kapitbahay mo ka palang nakikilala, parang 2 o 3 pinto ka palang nakikilala, kinabukasan doon naman sa kabilang kanto o sa susunod naman doon naman sa kabilang street or naman sa susunod naman doon naman sa village na yon or doon naman sa kabilang subdivision na yon or dito naman sa buong kapaligiran mo makikilala ka na unti-unti, no? Unti-unti ka mare-recognize kung ano man yung mga kung ano man yung career mo, healer ka man or employer ka man, tarot reader ka man, ganun na mangyayari sa iyo. Unti-unti ka makikilala. And yan ang mga, kung ano man yung career mo ngayon na pinanghahawakan, kung ano man ang meron ka ngayon, especially sa mga healers and tarot readers is, eto ka, yayaman ka. Yayaman ka, in a way, kailangan mo lang din talagang mag-stick or maging talagang faithful and loyal kay God, no? Kailangan talagang kung may talagang mga struggles tayo sa buhay and talagang hindi naman tayo tatantanan yan, kailangan po natin itong i-let go, let God para po maging alam niyo yun, maging maganda yung flow ng buhay natin sa araw-araw. Okay? So, for now, is yan po yung reading natin, no, na galing po dun sa vision or sa tarot vision. Kasi nag-request na po ako ng last card. So, yan po yung ating reading for today. Okay? So, maraming salamat po. And dito naman po tayo sa ating healing pa rin. Para talagang may kagalingan po kayo. Okay? So, bow your heads again.
Okay, so maraming salamat po and God bless us all. Bye!